One thing I learned working abroad is kailangan maging resilient ka and kailangan matatag yung pundasyon mo, yung emotions mo is matatag na every trials and tribulations. Grabe. Kailangan ma-surpass mo dito kasi mahirap ang life sa abroad and lahat ang struggle ng OFW is hindi mo naman masasabi lahat ng mga problems mo here sa family mo at kaibigan mo sa Pilipinas kasi iniisip nila na okay ka, na okay yung life mo, okay yung sitwasyon mo. So, kailangan maging matapang ka talaga na harapin lahat ng mga tribulations and trials na mararanasan mo kung kahit nasan ka mang parte ng mundo. And, bawal maging madrama. One thing I learned is, dapat hindi tayo maging madrama working abroad kasi mahirap Kailangan yung move forward natin sobrang bilis. That fast pace din. Tulad ng life sa abroad. So, dati 1 year akong nag-start ako dito. Yung 1 year ko puro iyak lang talaga kasi nanibago ako. So, mahirap siya. So, kailangan hindi ka ganun kadrama. Kung magbigay ka ng time sa emotions mo, dapat 30 minutes, 1 hour, move on ka na, and then kung may mga problem ka, dapat isolve mo na yun. Dapat solution finder. Hindi mo na dapat siya pinuput sa mind mo na iisipin mo pa na, hala, ito problema ko, ito ang hirap, ganon. Hindi dapat ganon. Dapat inisip mo na yung solution. And then if things will not change o hindi mo siya controllables, so wag mo na siyang isipin kasi isipin mo ang sarili mo kasi mas importante yung mind natin, yung mga naisip natin, mind over matters. So, dapat hindi tayo magpa-apekto sa mga trials natin dito kasi sobrang dami talaga at sobrang hirap talaga. Lalo na hindi naman natin pwedeng i-share to sa mga families natin kasi tayo lang din naman yung inaasahan nila. So, kailangan talaga moving forward lagi. So, mahirap siya actually kasi yung napagdaanan ko sobrang hindi ko rin in-expect na from iyakin na hindi na ngayon halos makaiyak o yun ang 30 minutes na lang ako umiyak or minsan sinasabi ko sa sarili ko, iyak mo yan 30 minutes. Pero talaga ngayon hindi na ako makaiyak. Sobrang natuto ako na parang hindi ka pwedeng maging madrama kasi 'di ba alam naman natin na kapag ang emotions natin is nakaka-apekto sa health natin. So, iniiwasan ko yun kasi sabi ko, hindi ako iiyak, hindi ako maging emo. Though, may-emo talaga akong tao. So, hindi ako ganun. Kasi, naniniwala naman ako na talaga kapag ka nirelease mo emotions is yung anger mo, nirelease mo yung hate mo, nirelease mo yung bad energy, yung kalungkutan mo is magiging okay ka naman na emotionally. Pero kasi, dito, hindi ka pwedeng laging ganun Kailangan maging matapang ka tsaka malakas ka. So, hindi talaga siya applicable na iyak ka ng iyak. And, yung some people think na sa ating mga Pinoy, pag umiyak ka is, you're strong because kaya mong i-release yung nararamdaman mo, kaya mong ipakita sa iba yung emotions mo. Pero kasi working abroad is some people don't understand na kapag umiyak is katapangan. They think that pag umiyak ka is you're weak. So, dapat hindi ka rin maging ganun. Dapat tingnan mo rin yung mga, hindi ko naman sinabing kailangan mong isipin yung mga sasabihin nila, pero people think that you're weak. So, dito, wag talaga umiyak or wag talaga umiyak in front of many, wag talaga maging iyakin in life. Yung mga struggles, dapat maging adaptable tayo and then solution finder lang talaga. Never do that. Kasi napagdaanan ko na ang hirap. Mahirap talaga siya. Mahirap maging strong. Pero kailangan nating i-practice yun. Kailangan nating maging matibay kasi wala. Lagi natin isipin kung kanina ba tayo lumalaban. Para ba sa kape? Para ba? Sobrang hirap talaga ng buhay sa abroad. Sa totoo lang. Pero choice natin to. So, kailangan natin maging matapang. At isa pa, hindi ka magiging
hindi ka mag-win sa life kapag ka hindi mo napagdaanan lahat ng toyo na lang iniisip ko. And then, lahat ko na lang iniisip na kung ano ba tong hardship na to, ano bang tinuturo nito. Yung mga tinuturo ng mga hardship na napagdadaanan ko, yun na lang yung mga iniisip ko kasi. Minsan parang kapag iniisip mo, natangay na, ang malas mo naman sa life. 'Di ba? So, negative yon. So, dinadivert ko siya into positive. 'Di ba? Hindi na rin ako masyadong do not compare yourself to other people. Like, ako, hindi naman ako maganon. Hindi naman ako inggitera. Pero, natutuwa ako sa mga tao sa paligid ko na talagang nagle-level up na. And then, siguro kailangan isipin mo na lang din kung ano ba yung win mo, ano ba yung para sa'yo. Kasi, lahat naman ng bagay na nangyayari is may reason. So, kung nandito ka, working abroad, so isipin mo yung ano ba yung makakabuti at ano ba yung reason kung bakit ka nandito. Kasi I'm sure naman na may dahilan yon. And, yun lang. And, one thing I learned is, dapat matuto kang mag-isa kasi, working abroad, kailangan alam mo kung paano mo pasayo yung sarili mo kasi hindi mo talaga yun makukuha sa ibang tao. Kailangan talaga alam mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo, and then gawin mo siya kahit ikaw lang mag-isa. Kasi marami kang makikilala dito pero only for fun, only for fun lang talaga siya. So, yung real friends, mahirap talaga siyang mahanap sa abroad. So, kung makakahanap ka, hindi napaka-lucky person mo. Pero kung hindi, matuto kang mag-isa kasi kaysa naman masira yung sarili mo, kaysa naman papunta ka sa wrong company. So, better to be your own friends na lang kaysa mapunta ka sa mga taong magpapahamak lang sa'yo. So, yun lang. Kailangan alam mo pasayin yung sarili mo and siguro reward yourself. Like, ako, madalas, I go to coffee shop and then I reward myself. Kinakain ko yung mga pagkain na gusto ko. Ganon ko i-treat yung sarili ko para hindi masyadong, hindi ka parang ma-demotivate na, ano ba yan, ito lang yung work ko, ito lang yung life ko, ito lang ako. So, never ever do that. So, kailangan mo talagang i-reward yung sarili mo. Kailangan mo makita yung mga bagay na positibo sa life mo rather than yung mga bagay na negatibo. At saka, i-set aside mo yun. Kasi hindi lang naman ikaw yung may pinagdadaanan na ganun. Huwag ka masyadong madrama. Huwag ka masyadong centered sa mga ganung bagay. So, lahat naman ng tao, OFW, may mga iba't ibang pinagdadaanan. So, maging aware ka lang sa mga ganung bagay and then huwag kang masyadong mag-isip ng negative. Ayun lang. And then, isa pang natutunan ko is kailangan talaga pag nagtrabaho ka dito kasi magsimula ka ulit back to zero. So, what I learned is kailangan mo ng progress. Kailangan mong tingnan talaga kung ano yung gusto mong trabaho, kung anong gusto mong career. Tapos, kailangan talaga mag-strive hard ka para makuha mo yun. So, maraming learning institute dito. Kailangan mag-invest ka sa knowledge. Lalo na pagka tumatanda ka na kasi hindi mo na rin naman magagamit yung mga kahit na nag-grow ka na sa home country mo, kahit nag-grow ka na sa Pilipinas, hindi mo magagamit dito yun kasi ang hinahanap dito yung experience sa country na to. So, hindi mo siya talaga magagamit. Magiging lang siya, parang practice or masasabing training, pero hindi mo siya pwedeng i-consider as parang work experience yung mga natutunan mo dun sa Pilipinas. So, back to zero talaga. So, kailangan mo mag-invest sa knowledge. Hindi talaga pwede na magstay ka lang on what you are kasi hindi din mag-i-increase yung salary mo pag ganun. So, yun lang yung mga natutunan ko. Sana naman may napulot ka